Hi there. Musta kayo? It's been a while that I was able to vlog for my channel. Maraming inasikaso sa lahat ng mga subscriber ko and all the viewers all over the world who are watching my channel. Thank you for viewing some of my videos, even though it's kind of boring content. Naisip ko or na mag-start ulit ng vlog ko through most of the time like this one, like talking. Hindi ako masyadong self-vlog sa mga content ko. If you observe, most of them were video walk scene, mga short information sa mga areas, mga cities, places. Also, yung talent ko, making some bonsai. So, hopefully, maka-vlog ako ng mas marami. Makaka-upload ng marami na mga bagay na simpleng bagay. May share ko sa channel ko. Yung channel ko kasi, sa family ko, meron ako isang pamangkin, sabi sa akin na, boring daw yung mga upload ko. Dapat may, may talk over sa mga videos. Yung panganay kong anak naman, sabi sa akin, dapat, meron akong, nagsasalita ako dun sa mga video, mga vlogs ko. And sige, tatry ko. Babaguhin ko yung sistema ng pag-vlog ko sa channel na to. Hopefully, magiging at ease ako sa pag-vlog ko, self-vlog. At the same time, may ipakita ko sa inyo yung mga simple things na makonsider ko na satisfying moments, mga events, mga places, people, my family, lahat, mga kaibigan ko, kung ano man yung mas magandang i-vlog na makonsider ko na a very satisfying time. Obviously, yung channel ko naman is about for life satisfying. So lahat ng mga bagong nanonood dito sa channel ko, hopefully, ma-try ninyong ma-watch yung mga old na or invite ko kayo ma-subscribe, like, and share. Thank you in advance. Last night pala, I was able to visit my old dog. Actually, yung aso na yun, pina-adopt namin. Because, kasi, yung during the pandemic, yung tinitirahan ko dito sa Maynila, mahirap siya dito dalhin. Kasi nga, malaking aso kasi siya. So, nag-decide kami, yung mother ko na pa-adopt na lang namin. Mahirap sa akin, but I have to accept it na kailangan kasi wawa din naman siya. Na-miss ko siya. Yesterday, nakabisit ako dun sa family na nag-adopt sa aso ko. By the way, yung pangalan ng aso ko, si Haroko. May old video ako na pa lang siya. 4 months pa lang yata. American Bully siya. Nung yun, papakita ko sa inyo yung video clip ng pagpunta ko doon. Gabi na, dumating kami sa San Pablo, Laguna.
nasa San Pablo, Laguna yung aso. They are actually, yung family na yun, family friends din namin naman sa family ng tita ko. Actually, sa mother ko, mga kaibigan lang din, parang pamilya lang din. So, salamat ako sa kanila na naalagaan nila yung aso. At the same time, dala ko yung hindi ko pala naibigay yung mga papers niya, yung mga record niya sa vaccine. Yan, maganda rin at maibigay ko doon. So actually, 3 taon na yung aso since kinuha nila yung aso. 1 year pa lang siya noon, mag-1 year. 1 year na yata. July. Yan, hindi ko na maalala. So, after 2 years yun, nabisita ko siya. Masaya ako at nakilala pa rin niya ako. As lumaki siya lalo, happy naman ako. Panoorin niyo itong clip na to. Ipapakita ko sa inyo. Yan na. Namiss ka niya. Oh. Nagtampo. Wala, nakawala. Aro po. Laki na tayo. Laki na. Huli talaga yan siya. Tingnan mo. Baka ano yan siya. Ano mo ba to? Ano to? ABKC. Ano talaga to? Yung nasa nito. Ito, nakayaharap. Yun. Mas ginapanis ko. Ay, nag-play na. Parang po. Oo, diba? Video mo ako? Laki mo niya, oh. Tatampo siya sa'yo. Ganda ng tingin mo, oh. Rap ka talaga yan. Pero ito mga sabi sa iyo, may bulit rin eh. Ha? May bulit rin. May bulit rin. Pang-show to. Pwede mo ilawin sa show to. Ngayon, pag-alas ka sa show niya, mahal ang mag-hob kung paano nito, maghanap ka ng mga talaga. In the future, kung maghanap Namiss ka niya. Nagtampo ikaw? Huh? Pero tatanggap na hindi naman siya. Dapat lang ano.
Yan. Very satisfying yung nangyari na nakita ko ulit yung aso. Well, ito pong nangyari. Kasi na-mention ko nga, nandito sa tinitiran ko sa Maynila is mahirap yung aso dito na dadaling ko kasi malaki nga. Pero, pwede yung maliit na aso na maalagaan ko dito sa tinitiran ko. Ito ang nangyari. After na binisit ko yung aso ko doon, dating aso ko sa San Pablo, nung pauwi na kami, biglang tumawag ulit yung nag-aalaga kay Haruko. Malapit na kaming palabas sa subdivision. Ngayon, biglang nabanggit nung nag-a-adapt kay Haruko na kung okay ba sa akin na mag-alaga ng maliit na aso. Kasi marami silang aso na inaalagaan. Meron siyang bagong panganak na maliit na aso, hybrid na siya, Shih Tzu breed, Shih Tzu and Poodle mix. Shih Tzu ang tawag yun. Pero kung titingnan mo yung tuta, poodle na poodle siya. Pero siya, miniature, maliit siya talaga. So, ito nangyari. Inoferan ako na kung payag ako, bibigyan nila ako ng isang puppy. No, so, na-surprise ako. Sabi ko, sige, babalik kami. So, bumalik kami. Yun, tinanggap ko yung puppy. Nagkaroon tuloy ako ng bagong aso. Which is, papakita ko sa inyo yung mga short clip ko na binidyo ko yung puppy. At ngayon, nandito na siya ngayon sa akin. Nalagaan ko siya. So, very satisfying din yung pagpunta namin. Parang sinadya. Well, hindi ko akalain na mangyayari yun. Wala sa plano na magkakaroon ako ng bagong alagaan. Maliit lang siya na tuta, na aso, bago. So, hopefully, malagaan ko ng mabuti itong puppy na to. So, yung binigay sa akin na puppy, 2 months na siya. Na vaccine na siya ng isang beses, saka na deworm na siya. Yung kulay niya is chocolate. Tama ba ako? Dark, no? Dark brown. Chocolate, no? Kaya, chocolate brown. So, pakita ko sa inyo yung mga video ko sa kanya. Napaka-cute niya. Lalaki siya, male siya. So, yung pangalan niya, binigay ko, kasi brown siya. Niisip ko, ano bang translation ng brown sa salitang Hapon? Kasi gusto ko yung mga word ng Japanese Tulad kay Haruko, yung dati kong dog na American Bully. Haruko means, hook. Hook sa English. Kasi yung grandfather ni Haruko is Hook. Kaya parang pinangalan ko siya sa grandfather niya na Hook. Kasi yung grandfather ni Haruko champion yun sa mga dog show. Ngayon, naisip ko maghanap ako ng name na, anong Japanese name ng Hook. And which is Haruko sa Japanese. Ngayon, ito namang bago kong puppy na binigay sa akin. Chocolate brown siya talaga. As in lahat. Ang ganda ng pagka-brown niya. Naisip ko ulit na ano kaya yung Japanese ng brown. 3 words sa Japanese na binigay. Pero ang pinaka-common na ginagamit nila, ang tawag sa brown is Chairo. Chairo? Tama ba? Chairo. 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 Brown. Yan lang. So, sabi ko, yan na yung name niya. Simple lang. Chairo. Chairo. Yung mga Japanese, ganun sila magsalita Pero pagbasahin mo, Chairo. Yan. Chairo. So, yun? Brown lang siya. Kasi brown lang talaga siya.
So sabi ko, brown, English na. Iniba ko siya, ginawa ko siya Japanese. Chairo. Yan. So, ano siya, hybrid siya. Tagal na siyang breed na to. Tagal lang maraming nagbi-breed ng ganito. Yung iba kasi, hindi siya fully, depende kasi kung saan yung mga anak niya, hindi sila talaga sure na makukuha yung sa mother or sa father, yung sa Shih Tzu or sa Poodle. Depende kung sino yung mas magandang puppy na talagang Para sa akin, syempre gusto ko yung Poodle ang makukuha niya yung breed niya dating. Kasi ang nagki-create sila dito ng miniature Poodle. Poodle ba? Tama ba yung pronunciation ko? Poodle. Yun. So, itong pinili ko na puppy, talagang miniature poodle siya. Curly hair siya. Hopefully, pag lumaki siya konti, talagang, siya, maliit, miniature. Kasi karamihan poodle, malalaki eh. Malalaki yung, mga poodle eh. May mga giant poodle pa nga eh. So, nag-create sila ng miniature. So, kailangan, magbe-breed sila ng maliit na dog. No, hanggang makaproduce sila ng maliliit. So, ang pinakamaliit na poodle is regular size lang yung size ng poodle yung small size na size. Ngayon, yun, nila yan, na-breed nila. And it is considered as the hybrid. Hybrid siya. Kaya maganda yung resulta. So, yun ang paliwanag na it is a hybrid. Shipu ang tawag nila, Shipu breed. And they define it as the miniature poodle. Miniature poodle. Yan. Kaya happy ako na nagkaroon ako ng ganito. So, sa mga mayroong ganyan, ma-appreciate mo itong breed na to. Ang cute niya. Ang ganda. Panoorin niyo yung mga clip na binidyo ko siya. Gusto mo pala yun. Uy, ang cute-cute naman yan. Nakatayo yung purple siya. Uy, ang cute-cute naman yan, oh. Uy, wapo naman yan. Ang cute-cute naman yan. Uy, kagwapo naman yan. Ang cute naman yan. Ha? Wapo naman yan. Curly naman yan, oh. Kulot, oh. So, mga
subscriber ko at lahat ng mga viewers. Hopefully na nasayahan kayo dito sa vlogs ko. Although, medyo matagal na nga ako na hindi nakapag-upload. Sana tuloy-tuloy ito. Kung anong naisip ko na i-upload. Sana nag-enjoy kayo at may nakuha kayong inspiration dito. Mas-satisfied din kayo sa pangyayari. Thank you for watching and hope you like it and share it to everybody. So, maraming salamat sa inyo. See you next vlog. Thank you. Bye-bye.